Bumalik ang eksena sa nakaraan. Noong panahon na naisipan ni Sheltern na gawin ang teknik na True Dragon Swordplay. Ito ang panahon na nagsisimula palang magkaroon ng mabuting relasyon ang mga dragon at ang mga tao dahil kay King Kaiser. Dahil sa kanya ang mga tao at dragon ay bumuo ng contract. Sinabi ni Sheltern na wala namang dahilan ang mga dragon upang tulungan ang mga tao. Ginagawa lang nila ito dahil naawa sila dahil walang espesyal na katangian ang mga tao kumpara sa ibang nilalang. Dahil dito dumami ang bumuo ng contract sa mga dragon at lumaganap sa buong kontinente. Ngunit dahil mabilis ang pagdami nila, ay ito rin ang naging dahilan ni Sheltern kung bakit siya nangangamba. Sa totoo lang ay nakakatakot ang mga dragon dahil sobrang lakas ng mga ito. Kung nagagawa man ng mga ito ngayon na tulungan ang mga tao, ay mabilis rin nilang magagawang talikuran sila at kalabanin. Sinabi ni Sheltern na kung sakali man na magkatotoo ang kanyang ikinababahala, ay siguradong walang magagawa ang mga tao. Baka sa loob lang ng isang araw ay maubos na ang lahat. Dahil dito humanap siya ng mga paraan upang magkaroon ng laban ang tao sa mga dragon. Magic ang unang pumasok sa kanyang isip, ngunit ang kapangyarihang ito ay galing sa mga dragon. Ang mga tao kasi ay walang kapasidad na gumawa ng sarili nitong mana, kaya inukitan ng mga dragon ang puso ng mga tao upang magawa nilang mag-cast ng magic. Kung magic ang gagamitin nila upang labanan ang mga dragon ay isa itong malaking kalokohan. Ang pangalawang pumasok sa isip ni Sheltern ay ang elemental sword ni King Kaiser na kinatatakutan ng mga dragon. Ngunit ang kapangyarihang ito ay nakukuha lang ng tagapagmana ng Fairy Monarch kaya hindi rin ito maaasahan ng mga tao. Dahil dito inilaan na niya ang kanyang sarili at panahon sa matinding research upang makahanap ng bagong kapangyarihan na tanging ang mga tao lang ang makakagawa. Sinubukan niya ang lahat mula sa primitibong swordsmanship ng North hanggang sa misteryosong kapangyarihan ng silangan, ngunit wala sa mga ito ang magagamit ng tao upang malampasan ang kanilang limitasyon. Sa panahong ito, hindi niya inaakala na ang tutulong sa kanyang research ay ang dragon ni King Kaiser na si Kronos. Sinabi nito na nag-enjoy siya na tumulong, ngunit nag-aalinlangan pa rin si Sheltern. Dahil hindi naman niya basta matatanggap na katotohanan agad ang paliwanag ni Kronos. Ipinagpatuloy pa niya ang kanyang research at kalaunan ay nadiskubre nilang dalawa ang aura. Isang kapangyarihan na hindi nagmula sa mana at elemental force, at tanging ang mga tao lang ang makakagawa. Dahil sa kaalamang ito, nang umalis si King Kaiser at bumalik sa spirit world, ay ipinagpatuloy pa niya ang pagsasaliksik sa aura. Hindi nagtagal at nagbunga ito. Nakabuo siya ng swordsmanship style na umiikot sa paggamit ng aura at ito na nga ang True Dragon Swordplay. Ngunit mayroong malaking problema. Sa isang mundo na kung saan ay napakadaling maging malakas dahil sa paggamit ng mga artifacts na ginawa ng mga dragon, ang kanyang swordsmanship na nangangailangan ng seryosong pagpupursigi upang maging mahusay ay hindi pinansin at nakalimutan na lang. Kahit papaano ay natutuwa naman siya. Dahil ang kanyang pangamba ay hindi pa rin nangyayari at ang mga dragon ay nanatiling kaibigan ng mga tao. Ngunit naniniwala pa rin siya na isang araw ang kanyang swordsmanship ay kakailanganin ng mga tao. Sinabi ni Sheltern na kung sino man ang makakita ng librong ito sa hinaharap, sana ay pakinggan nito ang kanyang kahilingan. Nawa ay isa-puso niya ang pag-unawa sa teknik na ito na pinagbuhusan niya ng mahabang panahon. Nagulat si Zeke nang mabasa ang introduksyon ng aklat. Kasunod nito ay may lumabas na system message at sinasabi na nakakuha siya ng achievement quest at ito ay ang successor of Sheltern. Kailangan niyang matutunan ang lihim na teknik na ginawa ni Sheltern Draker na True Dragon Swordplay. Kailangan niyang magawa ito sa loob ng 3 buwan. At kung magagawa niya ito ay makukuha niya ang eksaktong lokasyon ng treasury ng Kingdom of Kronos. Natuwa si Zeke nang mabasa ito at sinabi na siguradong napakaraming magagandang artifacts ang nasa loob nito. Ang ikinababahala niya lang ay ang limit nito na 3 buwan. Ibig sabihin ba nito ay mas mahirap matutunan ang swordplay ni Sheltern kaysa sa elemental sword ni King Kaiser? Sinabi niya na kalaunan ay nagkatotoo ang pangamba ni Sheltern. Hindi niya alam kung hanggang kailan nagtagal ang era ni Hero King Kaiser. Ngunit kagaya ng prediksyon ni Sheltern, ay nagkaroon din ng gulo sa pagitan ng tao at mga dragon. Dito na nagsimula ang Liberation War at ang nasusulat sa kasaysayan. Tinanong ni Zeke kung may mahalagang impormasyon ba dito sa sikretong aklatan na makakatulong sa kanya. Kinumpirma ng system na may isang nagmatch sa kanyang hinahanap at ito ang magic video recording sa loob ng journal ni Terakan. Unti-unting nagbago ang paligid. Naalala niya na ganito rin ang nangyari sa tutorial dati. Iniisip ni Zeke kung nasaan na siya ngayon. Mukhang isa itong space sa loob ng system. Nakita niya ang mata ng dragon, ngunit mas nagulat pa siya nang makita na mata talaga ito ng isang tunay na dragon. Dahil sa sobrang pagkagulat ay nag-activate ang kanyang mental defense. Hindi siya makapaniwala na may isang tunay na dragon ngayon sa kanyang harapan. Mas nagulat pa siya nang mapagtanto na ang dragon na ito ay si Bahamut. May lumapit mula sa likod ni Zeke.
Kinabahan siya ng bahagya dahil hindi man lang niya naramdaman ang presensya nito at ngayon na lang na malapit na ito sa kanya. Siya pala ang kanyang ninuno na si Terakan Breaker. Nagulat si Zeke nang tumagos ito sa kanya. Nawala sa isip ni Zeke na isa nga pala itong video recording. Napagtanto niya na kung ang recording na ito ay nasa journal ni Terakan, ay maaaring ito na ang laban ni Bahamut at ni Terakan Breaker na sinasabi sa alamat ng mga Dragon Slayer. Makikitang kumilos agad si Bahamut gamit ang kanyang Dragon Claw. Excited na si Zeke dahil mapapanood niya ang laban na sinasabi lang sa kwento ng matatanda. Ngunit hindi itinuloy ni Bahamut ang kanyang tira at pinatama lang ito sa lupa malapit kay Terakan. Makikita naman na hindi na tinag si Terakan at seryoso lang itong nakatingin. Tinanong ni Bahamut kung bakit nag-aalinlangan si Terakan. May ilang segundo rin na hindi ito kumilos at hindi nagsalita. Maya-maya pa ay sinabi nito na disappointed siya sa kanya bilang kanyang kontraktor. Nagulat si Zeke nang malaman at mapagtanto na si Terakan ang kontraktor ni Bahamut. Kagaya rin sila ni King Kaiser at ni Kronos. Napaisip tuloy siya ngayon kung saan nagmula ang kwento ng matatanda na isang Dragon Slayer si Terakan at tinalo nito si Bahamut. Nagulat si Zeke nang biglang nagkaroon ng glitch sa recording. Dahil dito hindi na niya ngayon maintindihan ang usapan ni Bahamut at Terakan. Tinanong niya ang system kung ano ang nangyayari, ngunit wala pa rin siyang marinig at puro static lang. Distorted video lang ang kanyang nakikita, kung saan ang claw ni Bahamut ay malapit na sa ulo ni Terakan. Tinanong niya ulit ang system kung ano ang nangyayari, ngunit wala pa rin itong magawa. Bigla niyang naalala ang usapan nila ni King Kaiser, kaya agad siyang tumingin kay Terakan. Bumalik ang eksena noong sinasanay pa siya nito. Tinanong ni Zeke kung paano kung pinatay ng dragon ang kanyang kontraktor. Sinabi ni King Kaiser na walang substance ang kanyang tinatanong, dahil malabong mangyari na bumaliktad ang mga dragon at saktan ang mga tao. Kung mangyayari man ang pagbaliktad, ay manggagaling ito mula sa kontraktor at hindi sa mga dragon. Nakita ni Zeke na ang katawan ni Bahamut ay unti-unting nawawala. Sa likod ng mga abo ay makikita si Terakan Breaker. Nagulat siya nang makita na ang natira na lang kay Bahamut ay ang puso at pangil nito. Sinabi ni Zeke na ito ang kanyang mga nakuha nang pumasok siya sa bahay ni Terakan. Iniisip niya ngayon na kapag namatay ba ang isang dragon ay magiging abo na lang ito at mag-iiwan ng ilang parte ng kanyang katawan. Ngunit napaisip si Zeke na baka kakaiba lang si Bahamut dahil ang guwantes ng mga Pure Blood Awakeners ay gawa sa balat ng dragon. Dito na natapos ang video recording ni Terakan. Bumalik na si Zeke sa loob ng aklatan. Napaupo si Zeke dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari at sobrang naguguluhan siya ngayon. Nagpa siya ito na umuwi na muna. Nang kumalma na ang kanyang pag-iisip ay sinubukan niya ulit na i-replay ang naiwang video ni Terakan, ngunit ganoon pa rin ang nangyari dahil hindi pa rin niya marinig ang huling usapan ni Bahamut at Terakan. Kalaunan ay binasa pa niya ang mga records sa loob ng sikretong aklatan. Nalaman ni Zeke na ang dragon slaying arts ng kanilang pamilya ay nagmula sa true dragon swordplay ni Shelturne. Dahil sa masyadong komplikado ang nabuong estilo ni Shelturne ay ni-refine ito at pinadali ni Terakan. Dito na nabuo ang ginagamit ngayon na dragon slaying arts. Mas madali na itong matutunan ng tao, ngunit naging mas mahina naman ito. Ni hindi man lang ito makapagdulot ng fatal blow kahit sa mga Hydra na hindi naman tunay na dragon. Ngunit kung hahaluan ng aura ang teknik na ito ay makakapinsala na rin kahit papaano. Bagamat ang dragon slaying arts ay mas mahina, nakagawa pa rin si Terakan ng teknik na mas madaling matututunan at magagamit ng mga tao. Ngunit ang gumugulo sa isip ni Zeke ay bakit malaki ang pagkakaiba ng istorya tungkol sa mga dragon slayers, kumpara sa mga nakasulat sa loob ng diary ni Terakan. Dahil ang istorya na alam ng buong mundo na mula sa mga kwento ng bawat salinlahi ay pinatay ni Terakan ang dragon na si Bahamut at dito nagsimula ang golden era ng prosperidad. Ngunit ang ipinagtataka ni Zeke ay bakit walang nasusulat na si Bahamut ay dragon ni Terakan. Nagtataka siya ngayon kung bakit mukhang sinadya na hindi ito sabihin at tanggalin na lang sa kasaysayan. May dumating na kalapati na may dalang sulat. Galing pala ito kay Kay. Sinasabi sa sulat na inimbestigahan niya ang lahat ng variation ng alamat tungkol sa mga Dragon Slayer sa buong kontinente kagaya ng hiniling ni Zeke. Kasama na rito ang relasyon ng tao at mga dragon noong unang panahon. Hinanap rin niya kung may nasusulat ba kung may dragon si Terakan at King Kaiser, ngunit walang ni isang libro na may ganitong impormasyon. Ngunit sa kanyang pag-imbestiga ay napansin niya na parabang sinasadya ito at may isang malaking conspiracy na nagaganap. Habang mas lumalalim pa ang kanilang pagkalkal rito, ay nakatanggap sila ng warning mula sa pamilya Draker. Dahil dito napagdesisyonan ng buong sindikato na umatras na sa imbestigasyon upang maiwasan ang tensyon laban sa mga Draker. Sinunog ni Zeke ang sulat at sinabi na tama nga ang kanyang hinala na involve ang mga Draker sa pagtatago ng impormasyon tungkol kay Terakan. Ngunit ang tanong ngayon ay bakit? Dahil ang mga Draker ay isa sa tatlong malalakas na pamilya na nakinabang sa pangalan ni Terakan.
Dahil siya ang pinakaunang Dragon Slayer na pinupuri at kinikilala sa buong mundo. Ngunit bakit ang pamilya rin na ito ang nagtatago sa impormasyon ni Terakan at Bahamut? Ibig sabihin ay may mas malaki pang kwento sa likod nito at bakit kailangan itong itago ng pamilya Draker. Sinabi ni Zeke na baka mayroon pa siyang nakaligtaan at hindi nakita kaya babasahin niya ulit ang buong content ng sikretong aklatan ni Terakan. Tatawagin na sana ni Zeke ang system, ngunit natigilan ito. Lumingon siya at pinakiramdaman ang buong paligid. Sinabi ni Zeke na day off ngayon ng mga tao sa mansyon. Si Dexter at Andre naman ay may inaasikaso kaya mamaya pa ang kanilang uwi. Kaya ang pinagtataka niya ngayon ay sino ang taong nagtatago sa kanyang blind spot. Sinabi niya sa system na buksan ang minimap. Nakita niya na may 2 tao sa paligid, isa sa loob at isa sa labas. Napaisip tuloy siya kung mga aso ba ito ng imperyo na nakalaban niya dati. Ngunit napaisip si Zeke na malabo namang masundan siya ng mga ito dahil hindi naman dragon slaying arts ang ginamit niyang estilo nang inubos sila. Nagtataka siya kung sino ang dalawa. Kaya kailangan niyang malaman kung sino ang nagutos sa kanila upang puntiryahin siya. Pumasok na si Zeke sa kanyang kwarto. Nagulat ang lalaki dahil biglang may nagsalita sa kanyang likod at tinatanong nito kung si Abel ba. Lumingon ang assassin at nakita niya si Zeke. Sa isip ni Zeke ay siguro nalaman na ni Abel na nakipag-alyansa siya kay Carly, kaya agad na nagpadala ng mga assassin. Sinabi ni Zeke sa assassin na hindi niya kailangan sumagot kung ayaw niya. Sumugod agad si Zeke at sinabi sa assassin na marami naman siyang paraan upang makuha ang sagot sa kanya. Umalingaw-ngaw sa labas ng mansyon ang sagupaan ng dalawa. Matindi rin ang assassin na ito at hindi nagpapatalo. Ginamit na ni Zeke ang flash steps na natutunan niya kay Dexter. Ngunit mabilis rin ang assassin at nasasangga ang kanyang mga tira. Nag-counter ang assassin at umatras si Zeke. Huminga siya ng malalim at sinabi na after niyang makipagpalitan dito ng tira ay mayroon na siyang ideya kung sino ang kanyang kalaban. Dahil kahit pa magtago ang sinuman sa likod ng maskara, ay hindi naman nila maitatago ang estilo ng kanilang swordsmanship, lalo na at matindi ang laban. Sinabi ni Zeke na ang swordsmanship na kanyang ginamit ay estilo ng Gorka Kingdom na matatagpuan sa Northern Continent. Ang Gorka Kingdom Rangers ang pinakamalakas na grupo sa Northern Continent at sila rin ang tagapagbantay doon. Kilala sila sa paggamit ng kukri, na isang punyal na may kakaibang hugis. Dahil sa kanilang hindi matatawarang husay ay maituturing na silang special forces na ginagamit sa mga importanteng misyon. Napaisip si Zeke na kung sila ay mga Gorkan, ibig sabihin ay hindi sila ipinadala ni Abel dahil hindi naman tumatanggap ng assassination missions ang grupong ito. Isa pa sa kanyang ipinagtataka ay bakit hindi ito lumalaban at kanina pa dumidepensa lang. Kahit na kanina niya pa ito binibigyan ng mga openings ay hindi man lang nito kinuha ang pagkakataon. Kahit pa may kakayahan itong mag-react at magkaroon ng advantage, ay hindi nito ginawa. Ibig sabihin ang kanilang intensyon ay hindi ang iligpit siya, kung hindi ang makuha siya. Narinig ni Zeke na kumilos na rin ang nasa labas. Nagtapon ito ng parang bola papunta sa kanya. Hinati ito ni Zeke at sinabi na siguradong pampatulog ang laman ito. Nag-produce ito ng makapal na usok. Base sa amoy ng usok ay alam ni Zeke na mula ito sa ugat ng mandragora, na isang kilalang sedative ingredient. Nagkunwari si Zeke at binitawan ang kanyang sandata. Sinabi ng system na na-detect nito ang compound mula sa ugat ng mandragora kaya na-activate ang kanyang poison resistance. Bumagsak si Zeke at lumapit ang unang kalaban sa kanya. Binuhat siya nito at makikita ang pangalawang kalaban na naghihintay sa bintana. Sinabi ni Zeke na wala siyang ibang maisip na mag-uutos na dakpin siya kung hindi si Abel lang. Hindi rin niya alam kung ano ang kanilang intensyon kaya mas mabuting sakyan muna ang kanilang plano upang personal niyang malaman. Kung gusto niyo pong maging updated sa kasunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.